Guys, pag-uusapan natin ngayon si Atome. Bakit? Nagkaroon ng update sa akin si Atome and medyo nagulat ako dito sa update ni Atome kasi hindi ko na siya ginagamit. Yan ang pag-usapan natin. And also, couple of feedbacks coming from other Atome customers. Yan. Kailangan kasi natin i-discuss to para malaman nyo rin kung ano yung mga nagiging issue ng mga customer ni Atome. Ayan. So, samahan nyo ako. Pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So, if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so siguro na-mention ko to sa inyo before na isa sa top 5 na lending app ko na kino-consider ko na legit ay si Atome. Si Atome, meron siyang tatlong service right now. Una, yung buy now, pay later. You can use it to buy using installment, pero merong down payment doon. Another is Atome card. Yung Atome card naman is somehow parang credit card, pero hindi talaga siya credit card. It's a debit card under AUB na bank. So, debit card yon parang preloaded with money, pero hindi mo siya ma-withdraw. Magagamit mo lang siya through debit payments, ayan, or online payments. So, doon mo siya magagamit. And then, yung Atome Cash Loan, which is hindi pa din sa lahat binibigay. So, dahil napaka-lucky ko na nabigyan ako ng access kay Atome Cash. Okay, so simulan na natin. Ano to sinasabi ko na update sa akin ni Atome? Makikita nyo dito, ito, nakabukas sa akin yung Atome ko. Punta tayo sa bills. So, kung makikita nyo, February yan, no bill. Ibig sabihin, hindi ko siya ginamit. January, no bill. December, no bill. November, no bill. October, doon ko siya ginamit. Ginamit ko pambayad ng cellphone. Tapos September din. Tapos, yan, August, no bill. So, parang nabigay sa akin yata to around August last year. Kung makikita nyo yung history ko ng paggamit ng card, basically 2 buwan ko lang ginamit. And sunod-sunod na buwan na hindi ko na siya ginagamit. Ito yung review ko before. Pinakita ko sa inyo na nag-grantan ako ng Atome credit na around 6,000. And then, eventually, tumaas siya dahil ginamit ko siya. Naging 8,000. Pero ngayon, hindi ko naman siya ginamit. 10,000 na ang credit limit ng aking Atome card. So, pwede palang tumaas ang ating Atome credit kahit hindi natin siya ginagamit. Well, hindi rin naman to dahil nire-review ko si Atome kasi hindi alam ni Atome kung ano yung tunay na pangalan ko. So, I don't think na incentive para sa akin yun. Nakakatuwa si Atome. Ako, natutuwa kay Atome. Marami naman ang naiinis kay Atome. Bakit naiinis? Sige, magbasa tayo ng comments. So, ito, sabi, pakapangit netong Atome as in mula sa customer support hanggang sa paggamit ng card. Kahit na ang laki pa ng credit limit, walang na-bill and sa SM department store mo ginamit. Laging do not honor. Wala din masagot ang CS kundi puro template. As in April 2023 pa ako paulit-ulit na nag-email. O, na may nag-reply. Sabi, puro do not honor din sa user sa SM department. Sa akin din bakit kaya ganun? O, eto pa. Sobra hirap magbayad sa Atome. Then meron namang iba, sabi, as of now po, real time na siya. Medyo kinakabahan din ako lalo na napanood ko yung experience mo with Atome. Super hassle yung Atome. Isama na yung bank partner nila na AUB. Okay, so basing from the comments, siguro nung unang gumawa ako ng review with Atome about the payment, during that time na nagbayad ako, hindi lang siya nag-reflect kaagad-agad. After a month na ginamit ko ulit, nagbayad naman ako through GCash, nag-reflect naman kaagad. So, ang napansin ko dito, may time na parang nagda-down talaga si Atome in terms of payment. May nabasa ako parang sunod-sunod na nag-comment yung mga customer ni Atome na due date na, hindi nagbayad, tas hindi nagre-reflect, so on and so forth. So, kaya sila bigla na papunta sa video ko na yun kasi hindi nga nagre-reflect ang bayad nila. So, parang technical issue with Atome. Pero, most of the time naman, kung hindi ka kasama na nakapagbayad during that time, smooth transaction naman with Atome in terms of payment. So, hindi natin alam kung kailan magloloko yung system ni Atome para maranasan ulit natin yung hindi nagre-reflect kaagad yung payment. So, ako guys, ang masasuggest ko sa inyo is mag-try na lang kayo magbayad ng maliit na amount muna pag hindi nag-reflect.
edi dun kayo magbayad using card para real time talaga. Medyo hassle nga lang yung additional na percentage na bayad, pero at least hindi ka kinakabahan na malilate yung bayad mo. Okay, that's for payment. Ano naman itong mga concern ng mga tao na do not honor daw? Well, sakit na ni Atome yan talaga ever since na unang ni-review ko siya. Kahit ako, kala ko nung una dahil nilock ko yung card kay Atome, yun yung reason kung bakit nag-do not honor siya sa Robinsons Supermarket. So, ang ginawa ko, in-unlock ko, and then trinay ko ulit. Tapos, ganun na naman, do not honor. Parang, for me, parang nakakahiya lang siya na nag-do not honor. Para siyang credit card na hindi ka nagbabayad. Parang ganun yung dating. Mapapahiya ka sa cashier. So, mula nung na-experience ko yon, hindi ko na ginamit si Atome sa mga in-store payment. So, ginamit ko na lang siya for online payments. Like, yung binayaran ko yung bill ko sa Globe and then bill ko sa internet. At least, mag-fail man yun, hindi nakakahiya. Ang masasuggest ko na lang sa inyo is, kung naranasan nyo yung mga do not honor, hanap na lang kayo ng ibang pampaggagamitan nyo, like online payment, pambayad nyo ng kuryente, di ba? Why not? At least, kung mag-go through si Atome sa pagbayad nyo ng online ng kuryente nyo, or bills nyo ng tubig, or what, edi yung cash na ipambabayad nyo doon, yun na lang gamitin nyo sa in-store payment. Medyo hassle, medyo hindi niya na-serve yung purpose, pero for me, yun na lang yung ginawa kong workaround. And you may want to do the same on your end. So yan yung updated experience ko with Atome. Now, for our question of the day. Given na may mga issues si Atome na do not honor or yung payment, do you think dependable pa ba si Atome if you reserve Atome as your emergency credit? Let me know sa comment section sa baba kung bakit, para sa chance nyo pa rin manalo ng 1,000 pesos every week sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, nasabi ko nga kahapon, meron tayong pa-cellphone giveaway every month na until ma-reach natin ang 100k subscribers. So, ang gagawin nyo lang is ilagay ang road to 100k subs and mag-like and subscribe na kayo dito sa aking channel for your chance na manalo sa ating cellphone giveaway. So, yun lang muna po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Mara Kona 6069. Sabi niya, hindi ako mag-apply sa ganyan kalaking interest. Dahil imbis na makatulong sa'yo, lalo ka lang maghihirap sa laki ba naman ang interest rate niya. Shoutout sir, watching from OFW ng Hong Kong. At Mara Kona 6069, shoutout sa iyo at salamat po sa panonood ng aking mga videos. And sana okay lang po kayo dyan sa Hong Kong. Yun lamang po. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!